Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer pag i-start niya itong makina, mataas yung minor na halos umabot siya ng 2,000 RPM. Tapos, ang bagal bago bumaba yung minor na kung napanood nyo nga yung part 1, umistedy na siya sa 900 RPM. Kaya nga ang ginawa ko dyan, nilinis ko itong throttle body niya, tapos yung mass airflow sensor, nilinis ko rin. At ito na nga mga boss, naigpitan ko na yung 4 na tornilyo dito sa throttle body niya. Tapos itong coolant hose niya, nailagay ko na rin yung mga clamp niyan. Pati itong socket wire, kung makikita nyo, yung connector dito sa throttle body, ikinonect ko na rin yan. Tapos itong inlet hose niya, ikinonect ko na yan dito sa air filter housing. Papunta nga yan dito sa throttle body. Pati itong maliit na hose, kung makikita nyo, yung nakakonect dito sa valve cover, inilagay ko na rin. Siyempre, kasama rin sa ilalagay ko, itong vacuum hose. Ayan o, yung isinalpak ko. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10 para yung clamp dito sa throttle body, papunta nga dito sa kabilang dulo niya, dito sa air filter housing, mahigpitan mo. Importante na mahigpit yan mga boss, para wala siyang singaw. Pag okay na, i-check ko muna itong pangalawang problema ni customer na pag inapakan niya raw yung brake pedal, pag nasa biyahe siya, nakakaring daw sila ng ingay. Yung para pang singaw daw na, ewan, hirap din kasi sila maipaliwanag sa akin ng maayos yung tunog eh. Pero dahil sa kaunti kong experience, syempre alam ko na yon kung ano pwede panggalingan. Pag ganun, kung hindi na manipis yung lining, ang possible niyan, kailangan lang linisin itong brake shoe. Maaring marumi na yun. Yung nasa ibabaw kasi ng brake shoe, minsan tumitigas yung mga boss na kapag inapakan mo nga yung brake pedal mo, ayun na makakapag-produce ng ingay kapag dumikit na siya dito sa disc ng brake drum mo. Kaya nga kung makikita nyo mga bossing, pag ganyan ang ginagawa ko lang, nililinis ko lang itong ibabaw ng brake shoe. Nililiha ko yan, tinatanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng lining niya. Ganun lang, mawawala na yung ingay niyan. Kasi pag hindi nawala, natural, ako mawawala. Kita nyo naman itong brake drum, mga bossing, nung hinanginan ko, talagang yung kalawang at alikabok na kumapit dyan, talagang tanggal. Kaya possible, yung pinanggalingan ng ingay dahil nga sa kailangan na talagang linisin itong preno ni customer. Ganon din mga boss, pag naglinis kayo nitong brake drum, liliyahin nyo yan para yung kumapit na kalawang dito sa brake drum matanggal. Tapos hanginan nyo siya. After nyo siyang mahanghanginan, kung meron pa kayong budget, gamitan nyo siya ng brake cleaner, itong brake drum, ganyan spray nyo lang naman yan, tapos punasan nyo para yung marka ng brake cleaner matanggal. Ganun lang ang diskarte mga bossing. Pag okay ka na dyan sa brake drum mo, balik ka ulit dito sa brake shoe. Ganun din mga boss, hahanginan nyo rin yan. Nakita nyo di ba, ang kapal ng alikabok na lumabas dito sa brake shoe niya. Ayan yung patunay na talagang marumi na itong preno ni customer at kailangan na talaga itong servisan. Kaya umaatungal na, umiingay na siya pag inaapakan mo yung brake pedal. Ayun ang sagot. Para maganda yung linisan, syempre ginamitan ko yan ng brake cleaner. Importante sa akin yan mga boss para sigurado ako na tanggal yung mga kumapit na malagkit dito sa brake shoe tsaka ako ngayon yan hahanginan ulit. At pag okay na, halimbawa natuyo na yung brake cleaner na in-spray ko, o ilalapit ko na itong camera mga bossing para ma-adjust ko na itong brake adjuster niya. Gagamit ka lang naman dyan ng flat screw. Ayan pipihitin mo pababa itong brake adjuster. Siyempre, wag yung sobrang pag-adjust ang gagawin mo. Pag okay na yung pagkaka-adjust mo, pwede mo na ngayon ilagay itong brake drum na dapat pag inikot mo yan, magagalaw mo siya ng maluwag, hindi siya dapat mahigpit. At dahil okay na itong mga bossing, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Sa paglagay naman itong gulong, yun lagi kong paalala sa inyo, baka mamaya pupunta kayo sa akin, may maingay, yun naman pala, yung nut dito sa gulong mo, hindi mo nahigpitan ng maayos. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit ng mga nut dito sa gulong para wala kayong problema sa bandang huli. Dito naman tayo sa kabilang side, mga bossing, Siyempre, pag ganun, lilipat tayo pag sa kabilang side. Tapos ipesto ko na itong camera at luluwagan ko na yung mga nut dito sa gulong. Siya nga pala mga bossing, doon sa nagtatanong kung saan ko nabili itong impact wrench ko, sa pinakamurang power tools mga boss. Meron sa Shopee or sa Lazada, available yan. Kahit sa TikTok meron din. Mas kilala yan sa pangalang Mid-Torque Bauer. O kaya sa mga video ko, nandun yung link. Tapos yung surflight ko naman, yung ginagamit kong panghangin dito sa preno. Kaya pag nag-chainsaw ako, sa Shopee lang yung nabili mga bossing. Meron din link ako nilalagay dito sa channel ko. Kaya tignan nyo na lang yung link.
Kung wala kayong makitang link mga bossing, nagtatago lang yun, pakihanap na lang. Pero karamihan sa mga video ko nilalagay ko yung link ng Surefly at nung Bowhair, yung ginagamit ko ng impact wrench. Tanggalin ko na itong brake drum mga bossing, ano. Kung makikita nyo, itong brake shoe niya, makapal pa. Kaya ang ginawa ko dyan, hanginan lang yan para malinis. Na after mo ang malinisan itong brake shoe, syempre gamit ka na ngayon ng sandpaper para yung tumigas nga dito sa ibabaw ng lining ng brake shoe mo, matanggal. Gaya nga ng sinabi ko, ayun kasi yung nakapag-produce ng ingay, yung tumigas dito sa ibabaw ng lining. Kailangan talagang matanggal yun mga boss para mawala yung ingay pag nagpreno ka. Siyempre, kasama rin sa lilinisan itong brake drum nyo. Kita nyo, di ba? Ang kapal nung kalawang at alikabok na nandyan, oh. Kaya nung hinanginan ko, talsikan siya eh. Tapos, hidahin mo ngayon itong disc ng brake drum mo. Importante na matanggal mo yung kumapit na kalawang dyan at kung meron siyang talim, syempre kahit paano, mapapakinis mo yon na pag okay na, kung meron kang panghangin, o hanginan mo para kahit paano matanggal yung mga alikabok na nakapit dito sa brake drum mo. Tsaka mo ngayon experience ng brake cleaner para kung may malagkit or langis na kumapit dyan, mawash out siya. Ganun lang naman mga posing. Tsaka mo punasan ng malinis na basahan itong brake drum. O di ba? Simpleng simple, basic na basic. Tapos balik ka ulit dito sa brake shoe. Kaya lang ang problema mga bossing, pasensya na kayo no. Na-busy ako masyado. Nakalimutan ko yung camera, hindi ko na na-position, hindi ko na siya naiangat, hindi ko siya na-close up dito sa brake shoe. Kaya siguro naman may mga marunong umunawa dyan at marunong umintindi na. Minsan talaga, nakakalimot din ako. Medyo may edad na kasi mga boss na parang kayo rin. Joke. Siya nga pala mga boss, after nyo mahanginan itong brake shoe, syempre, gaya ng dati, mag-a-adjust ka ulit ng preno. Ayan o, sa brake adjuster niya, pipihitin mo nga yung adjuster niya, yung ipin, pababa. Pag okay na, o ilagay mo na itong brake drum. Ganun lang naman yung ka-basic mga boss. Syempre, sa paglagay ng brake drum, isipin mo agad na wala ka lang sa sentro kaya hindi mo yan may ilagay. Huwag mong isipin na masyadong mahigpit yung pagkaka-adjust mo para hindi ka nga nagdadalawang isip. Kita mo naman, di ba? Tama lang yung pagkaka-adjust ko, hindi naman siya masikip. Dahil sa okay na yan mga bossing, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo, di ba? Medyo masikip yung lugar ko dito sa paggawa ng sasakyan dahil nga sa yung pating ni customer, hindi masyadong malaki. Pero okay lang yun. Part ng trabaho yan eh. Ayan na mga boss, naikpitan ko na itong mga nut dito sa gulong. Ipasubo ko na kay customer yung handbrake niya. Kasi yung handbrake, sir. Lahin mo nga, marami kamay ko. Ano? Fixi na. Ba. Hila. Okay na? Dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko sa handbrake, iscan ko muna itong makina ni customer. Mamaya ko na yung paandarin para sabay-sabay na hanggang sa pag-road test. Siyempre, connect ko muna itong socket wire ng scanner ko. After nyan, pwede na natin damputin itong scanner ko na may tutok na natin sa camera yan. Kita nyo naman, ano, dire-diretso yung pagsasalita eh. Pag ganito kasi mga boss na ang problema, mataas ang minor o kaya hindi stable ang minor, mabagal bumaba ang minor. Ang ginagawa ko agad yan, ini-scan ko. Total, binigay lang naman sa akin itong scanner na to, sponsor lang yan eh. Kaya binibigay kong libre yan sa mga customer. Pero yung iba, yun lang ang pinupunta eh. Oh. Porque sinabi ko libre, ba pupunta, yun lang papacheck niya. Oh. Dinaan niya na sa happy face niya. I-quick test ko na nga ito na kung makikita niyo mga boss, walang fault code na lumabas. Kaya ilagay ko yan sa report. Tignan niyo kung ano lalabas. Okay siya lahat, oh. Walang problema. Kaya natuwa si customer dahil wala namang fault code na lumabas dito sa pag-scan ko nga sa sasakyan niya. At dahil nga sa okay naman ito mga boss, walang lumabas na fault code, syempre, ibalik ko na yan dito sa menu. Alam niyo mga boss, sinadya ko talaga na i-late yung pag-start dito sa makina ni customer para itong makina niya nga lumamig. Nang sa ganun, pag i-start ko yan, malalaman ko kung naging okay yung pagkakagawa ko dito sa sasakyan niya. O ngayon mga boss, pwede na natin siyang subukan. Ugutin ko muna itong susi, tapos ibabalik ko yan, tsaka ako ngayon start na. Pero i-neutral ko muna syempre pala, baka mo may biglang kumadyot eh. Yan mga boss, naka-on na, start ko na yan. O diba, hindi siya umabot ng 2,000 RPM at mabilis nang bumaba itong minor. Yun. Sa nakita ko kasi dito mga boss, yung brake niya dito sa throttle, nabarhan ng dumi. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, doon ako nag-focus sa plate dahil nga sa baka may carbon na tumigas doon, kaya yung plate hindi siya bumababa. Yung minor, syempre mataas. So, tingnan nyo yung minor ngayon. Switch up ko nga yan, mamaya joke lang yan.
Ulitin nga natin. Baka mamaya tsamba lang yun. Oh, yun. O diba mga bossing, basic na basic lang naman, kayang-kaya nyo. Lagi nyo tatandaan mga boss, ang umaayaw, hindi nagwawagi, aircon natin. Importante mga boss, pag nag-aircon kayo, may marinig kayo, tak, dapat, pati yung minor nun, aangat din siya. Ayan o mga boss, tignan nyo itong minor niya, tumaas, dapat ganyan. Pero pag nag-aircon ka, tapos yung minor mo, imbis na tumaas, nangyari, bumaba, may problema. Patay aircon. At pag nag-switch off ka naman ng aircon, dapat itong minor mo, dahan-dahan din siyang bababa. At pag nag-on ka ng aircon, dapat tataas naman. Aircon. At isa pa mga boss, ang pagbaba ng idle ng aircon, hindi pare-parehas. Depende yan sa sasakyan. Meron pag nagbukas ka ng aircon ng sasakyan, biglang angat talaga yung minor niya. Mabilis yung idle up eh. Meron naman mabagal, di ba? Kaya wag mo kukumpara yung sasakyan mo sa ibang sasakyan. Kumbaga, huwag kang inggitero. Joke lang yan mga boss. Alam ko naman hindi kayo ganun eh. Switch off ko muna itong makina para malaman natin kung i-start pa yan. Sorry, si customer kasi, katatapos ko lang kumain, papameriendahin na naman ako. Kung hindi ako painumin ng soft drinks, papakainin ako ng ice cream. Ay, nako po, mag-aircon lang ako, nang malamigan at makatulog na. Joke, mag-road test pa kami ni customer, mga bossing. Tinetesting ko pa lang itong sasakyan niya. Siyempre, dapat paulit-ulit para walang problema. Kumbaga, sureball na sureball. Testing natin. Road test. At syempre naman mga boss, bago ibaba itong good ni customer, check upin muna natin yung mga pinagkakalas natin na tornilyo dito sa ibabaw ng makina ni customer. Maganda na yung sigurado para walang problema, di ba? Ganun lang naman yun. Dahil sa wala naman akong nakalimutan, pwede na natin ipababa kay customer itong hood. Pasensya na mga boss, si customer na inutusan ko. Actually mga boss, dating artista si customer, kaya nga ayun yung humarap dahil baka makilala nyo. Mag-notice na nga kami mga bossing para malaman namin kung okay na yung minor nito, pati yung naririnig niyang ingay dito sa likuran pag inaapakan niya raw yung preno. Preno mga sir, tingnan natin yung minor niya. Baba na, bumaba na. Baba na siya, bumaba na. Okay na yung idle niya mga bossing, mababa na. Pero tuloy pa rin kami sa pag-road test. Kwentuhan ko muna sandali sila madam. Dapat kasi pag in-start nyo sa umaga, tataas talaga yung minor, pero wag naman yung kutad dati. Ang tagal, natatagalan ako. Kanina, nag-call start tayo, sinubukan ko eh. Mabilis na siyang bumaba eh. Oh, yung preno mo, pag yung sisay mo sumisipol, pakinggan mo. Wala na. Wala na? Wala. Ay ma'am, kayo ka ma'am, ikaw nakakarinig, sabi mo di ba? Oo. Narinig mo pa? Wala na, wala. Marumi lang talaga sir yung yung preno. Para sumisipol, di ba? Yung handbrake mo, okay na rin sir, ano? Kasi pag nag-adjust ako sa preno sa likuran, pati handbrake yan, kasali na. Pero painitin mo pa ng konti, baka mamaya malamig lang. Ikot na tayo. Kasi minsan kaya maingay yung preno pag hindi magandang klase yung brakes yung nilalagay. Yun. Mabilis siya mag-ingay. Hindi naman siya delikado kaya lang talagang aasa ka. Bagay 6 months naman, di ba? Bago nag-ingay. Eh araw-araw mo rin naman pala 'to ginagamit. Pag parang motor. Alin? Pag nagpreno ka? Yung ingay. Yung ingay ng mga tricycle na. Oo. Pag nagpreno? Oo, pag nagpreno ka. Okay. parang sipol ng... Pero ngayon, subukan mo. Wala na. Wala na. Linis lang. Linis. Narinig nyo naman mga boss na okay na kila customer itong pagkakagawa ko dito sa sasakyan nila. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo yung magdi-DIY, huwag kayong kabahan. Mas kabahan kayo kapag yung nalapitan yung tao, si Boy palit. Siyempre, ang mga sagot nun, yes sir, yes ma'am, opo,
Hindi po, napakagalang, pero real talk. Kakanain kayo nun 100,000%. O, ang pinag-uusapan natin dito si Boy Palit ha. Kung hindi ka naman si Boy Palit, huwag ka nang magalit. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit sa inyo.